Majestic is your name. Hello and good morning. Welcome to Moments of Grace. Time check is 5:01 in the morning. Today is a very beautiful Wednesday morning. The first Wednesday para po sa buwan ng Agosto. Today is August 5, 2026. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Magnolia and kapartner ko po ngayon si Kuya Elkin Damon. Sana po isamahan ninyo kami sa loob po ng isang oras. Dito lamang yan sa 1197 DXFE. Wednesday po ngayon ha. So alam niyo po hanggang alas 6 lamang tayo ng umaga because we hope to see each other sa atin pong mga simbahan. Nako, first Wednesday sa amin. Pag first Wednesday, first Friday, first Saturday, first Sunday, communion po yan. So excited po ako sa communion mamaya. Hello to Ate Yana Fedolino, to Ate Miranda S.A., Sir Nards Tiangco, Ma'am Isabel Hugilon, and of course to Ate Nilda De Paz. Magandang umaga po Sir Ellie Donghao, Onila Riz, Mama Luz Alag, and Julix Baryeses. Mama Liels, kamusta ka friend? I hope that you are doing great by the grace of God. And of course, Ate Nene Albania, Nanay Thelma Manreal, and to Julix Baryeses, and of course, Ate Isabel Hugilon. Alas 5:02 na po ng umaga. Ano po ang breakfast natin ngayon? Ako, na-imagine ko na yon chorizo ni Ate Ivy Quijada and Kuya Hector. Maraming salamat sa inyo pong pagbisita yesterday. And of course, sa pamanok ng taon, yan po yung aming ilalunch ngayon. Good morning to you, Ate Macy. Shalom to you. And to Ate Luzbel Garrido and Dangski Galicto. Alam niyo po, ang ganda ng verse natin ngayon, found in Habakkuk chapter 2 verse 3. It says, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay." Parang ang gandang pakinggan, no? Na parang, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. So tayo naman, claim ng claim. Pero alam niyo po ba kung ano ang context ng verse na ito? Nako, punishment pala ito. Nako, mamaya pag-uusapan natin yan, ha? So, diyan ka lang. Magtawag ka naman ng mga friends para naman po sila din ay makapakinig ng word ni God. Hello to you, Tita Sofia Teresa Bautista. I love you. Tita, kanina I prayed for you. Kasi nabasa ko po, merong bagyo na naman, no, na papasok sa may Ilocos area, and I think, if I'm not mistaken, sa La Union. So, I'm not sure if you are malapit dyan, pero Tita Sofia, maglagay ka na po ng water. Maraming mga kakainin na pwede nang hindi lutuin, no? Kasi alam mo naman yung sitwasyon ngayon. I love you, Tita Sofia. God bless you and ingat-ingat ka po. To Ate Betchy Ashworth ng California, good afternoon sa iyo, Ate Betchy. Ingat ka sa iyong araw ngayon, kung ano man ang balak mong gawin. Sana po ay nakasmile palagi so that we are a blessing to the people that we're going to meet. Diba? Ate Carmelita Bacial, Ma'am Chi Jimenez, magandang hapon po sa inyo ni Ma'am Lou. Sabi niya pa, no matter what we go through, God is always with us. Nako, parang swak na swak po yan sa Habakkuk 2:3 na akin pong isi-share sa inyo mamaya. Kasi feeling natin parang ang ganda ng verse na ito. Ka-imagine ha, nag-promise na darating at the appointed time. O diba? If it seems slow. So tayo naman, kasi napakinggan natin, nabasa natin itong verse na ito, feeling natin ako, answered prayer na ito. Kahit na medyo mabagal daw, antayin ko lang, it will surely come, it will not delay. Pero alam niyo po ba, ito pala ay ang sort of punishment ni Lord doon sa kanyang mga anak. So God is raising up a cruel empire sa pangalan ni Babylon para bigyan ng judgment yung mga nasa Judah. Can you imagine? So kumbaga, sinasabi ni Lord na, antay-antay lang, darating din yan. No, darating din yung punishment na yan. Naku, bakit ba ganun, Lord? Parang napaka-unfair naman. Malalaman po natin mamaya. Bakit? Hello to Ate Yoli Mendoza, and of course to Ate Miles Gonzalez, Ma'am Amelia Acosta, Beth De Gracia, and of course to Dandy Calibadan. Sabi pa ni Ate Yoli, I am victorious today. Amen to that. Kasi totoo lang, di ba, victorious na po tayo. Hindi man natin makuha yung mga gusto natin, hindi man answered prayer na according sa ating gusto. Pero alam niyo po, hindi man tayo siguro gumaling, hindi magkabalikan, pero we are already victorious in the Lord Jesus Christ. Number 2, ang LPA sa Luzon, kaya medyo maulan kina Ate Miles Gonzalez. Ingat-ingat kayo, ate, ha? Kayo pong mga nasa Luzon, ingat po kayo. Maglagay na po kayo ng mga tubig, mga pwedeng kainin na hindi nalutuin, no? Because we do not know. Hindi naman daw siya ganun kalakas, pero alam niyo po, yung mga bagyo ngayon,
ngayon, no? Let us err on the side of caution. Total, kung hindi magamit yung mga delatang na itambak, hindi pang breakfast 2 days from now pag wala na yung bagyo, di ba? Huwag nating iisi-isihin yung mga warnings po sa atin. Good morning to you, Ate Bebing Valenzuela, Ate Lorne, Mama Lu Pineda, and to Jean Jalland. Hello and happy listening to you. Also to Ate Shirley Alfonso, Sir Lita Lingad, Ate Rose, and Kuya Bobby Atabello, Ma'am Nancy Laranio, and Dang Kalim classmate. Hello and good morning sa iyo. Alas 5:06 na po ng umaga. Tara na mga ka-moments, tayo na muna magpasalamat sa Panginoon at nabigyan ng panibagong araw. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po at kami nagising na naman. Thank you for giving us a brand new day. Thank you for reminding us, O Lord, na hindi po lahat ng mga prayers na gusto naming masagot ay maganda ang magiging resulta. Merong iba na discipline galing po sa inyo. So Lord, as we prepare our hearts to listen to your word, mamaya po ng konti, kayo na po ang bahalang mag-convict sa amin. Lord, sa mga paghahanda po namin, pagpunta sa school, sa trabaho, sa negosyo, I pray that you are going to protect us. Lord, marami po ang mga walang pakialam na sa safety ng iba. Mag-enjoy lamang sila. Pero Lord, ang mga inosente po ang nadadamay. So Father, I pray for your protection, especially po sa amin dito sa Moments of Grace, yung mga anak po ninyo, as we go, O Lord God, sa amin pong mga kailangang puntahan ngayon. Yung mga magtatapos na po ang kanilang mga araw, maraming salamat, Father, for protecting them, for guiding them, and for giving them favor upon favor. I pray that we will all realize na ang aming mere existence, O Lord, ay isang malaking pabor galing sa inyo. We do not deserve your goodness and yet you have given it to us. So Lord, kung ano man po ang mga haharapin namin sa umagang ito, sa araw na ito, kayo na pong bahala magbigay ng kalakasan sa amin. Give us wisdom, O Lord, so that we will know what to do in the situations na amin pong kakaharapin. Remind us, Father, when we start complaining, remind us, O Lord, of your faithfulness in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon.
nga'y hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. It is now 5:11. Dakila ka, O Diyos. Magunaw man ang mundo, magkagulo-gulo mo ng buhay natin ngayon. Alam natin hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Alas 5:11 na po ng umaga. Hello to you, Ate Iris Prado. Maraming salamat sa iyong pabihon, palomi, at iba pa. Nako, grabe. Busog na busog po kami yesterday, Ate Iris. Maraming salamat po sa inyo ni Kuya Ray. Good morning, Ma'am Ana Malaga, to Ate Shirley, and of course to Ate Lourdes Lerien. Hello and good morning po sa inyo, Mama Lourdes. Ako'y nagpapasalamat na ikaw ay nakikinig ngayon. Hello to you, Ate Australia Parada, Miles Allison, and to Ate Shirley Alfonso. Time check is 5:12 ng umaga. Ano po ang breakfast natin ngayon? Konting bilis po sa ating paghahanda, ha? Hindi po tayo dapat nalilate sa mga araw na ito. Sabi pa ni Sir Eladio Puertes, it is a new day. Dakong kadaugan ng atong naangkon karong adlaw tungod sa atong bagong kinabuhi. Totoo, no? Alam niyo po, we are already victorious. The mere fact that God has allowed us to breathe on our own and to see the sun rise once again, nako, malaking blessing na po yan. Kaya wag nating iniisi-isi. Di ba, Ate Julie Galliano? Hello po sa inyo, Kuya Arnold Salisi. Magandang umaga sa inyo ni Kedge. And of course, sa inyong magandang misi sa Kuya Arnold. And of course, sa buong miyembro po ng pamilya. Hello to Tita Fully, praising God that you were able to rest well. And Ate Shirley and Ma'am Christy Manatad. Alam niyo po ba, Habakkuk 2:3 says, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay." Parang ang gandang promise ni Lord, no? Na parang, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. So parang tayo naman ay, Amen, Lord! Salamat, Lord, kasi alam kong darating at darating ang iyong kasagutan sa aking prayer. Pero alam niyo po ba ang background and context nitong Habakkuk chapter 2 verse 3. Si Habakkuk kasi, pagbasahin mo itong mga libro niya, ang dami niyang mga reklamo kay Lord. Ang dami niyang mga, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Kasi nung panahon na yon sa history ng Judah, tumitingin-tingin si Habakkuk sa kanyang minamahal na Judah. Grabe ang gulo. Lahat ng mga krimen, lahat ng mga corruption, lahat ng mga masasamang pwedeng mangyari ay nangyayari sa Judah at that time. So si Habakkuk ay nagrereklamo siya kay Lord na parang, Lord, bakit ang bagal niyo pong kumilos in the face of evil? Di ba parang tayo din ngayon? Kaya nga ako medyo excited na i-share ito sa inyo because I've been hearing a lot of us, me included, no, na parang, Lord, why are you allowing these things to happen in the Philippines, in the US, in the world basically? Na parang grabe, gulo-gulo na, Lord, tapos parang wala ka namang ginagawa, Lord, wala namang action. Hindi niyo po ba nakikita, Lord, na grabe na po ang dumi sa politics ng Pilipinas, ng ibang bansa? Diba, it is so evil already, and Lord, why are you not acting on it? So sa chapter 1 po ng Habakkuk, nagko-complain siya kay God kasi nga napaka-wicked na ng Judah. And then, alam niyo po ba kung anong sagot ni Lord kay Habakkuk? Habakkuk, alam mo, yung mga Babylonians na yan, ginugroom ko sila, pinapalakas ko sila, hinahanda ko sila kasi sila ang gagamitin ko to judge Judah. So syempre si Habakkuk nagpanik kasi 'di ba, kalaban nilang mortal ang mga Babylonians. Si Habakkuk nagrereklamo siya na si Judah, yung kanyang Pilipinas na, Lord, bakit po ganito nangyayari sa Pilipinas? Evil here, evil there, evil everywhere. Tapos biglang ang sagot ni Lord kay Habakkuk na, I am raising up the Babylonians. Gagawin ko silang mas strong, mas matindi, mas evil kasi sila ang gagamitin ko to judge you. So, syempre, kinabahan si Habakkuk. Diba na parang, how can a holy God use a very bad or evil group of people na mas masahol pa kesa sa Judah para ipunish ang Judah? And then, nandoon sa chapter 2, ang response ni God. So, ang sabi ni God kay Habakkuk, isulat mo ito
Dito po nagsisimula ang Habakkuk 2:3. Isulat mo ito, the vision still awaits its appointed time. So Habakkuk was so frustrated because he's been seeing evil left and right. And then God says, for still the vision awaits its appointed time. Alam niyo po, kinabahan ako na parang hindi ko alam kung ano yung ma-feel ko. Kinabahan ba ako? Excited ba ako? Kasi inaalaw pala minsan ng Panginoon, no? A holy God can use these evil people, these corrupt na mga leaders, pwede palang gamitin sila ni Lord so that mapanish yung mga tigas ng ulo ng mga Pilipino. No, sa time ni Habakkuk, yung mga taga-Juda, ginamit ni Lord yung mga Babylonians na super evil, super bad, super wicked to discipline Judah. And si Habakkuk naman parang, Lord, okay, sige, kung yan ang sitwasyon natin, kailan? Bakit ang tagal naman? So ang sagot ni Lord, for still the vision awaits its appointed time. So tayo na nagrereklamo ngayon na, Lord, bakit ba parang umaasenso yung mga evil kesa sa good? Sometimes we mistake God's silence na parang hindi niya alam kung ano nangyayari. Sometimes we think that because God is not acting, God is allowing all these things to happen, feeling natin parang nagkakamali si Lord sa kanyang timing. And yet, napaka-consistent po ng mga verses sa Bible at tinuturuan po tayong lahat that God works according to His purpose. Hindi sa schedule mo, hindi sa schedule ko. Minsan sinasabi natin, di ba, na sana matapos na to, sana mag 2028 na, sana ganito, ganyan, sana ganyan. Pero alam niyo po, hindi pala natin pwedeng i-rush at hindi natin dapat i-rush si God. Kasi nung nagtatanong si Habakkuk na, Lord, kailan? Kailan mo i-fulfill itong paglinis sa amin, itong pag-atake ng Babylon, itong whatever yung mga tanong-tanong ni Habakkuk? Ang sagot ni Lord, for still the vision awaits its appointed time. Makikita po natin na meron pong timing ang Panginoon. But His timing is not like yours, not like mine. So when you think that your prayers seem to be unanswered, no, hindi lamang po ito doon sa sitwasyon natin sa ating bansa, na bakit parang nagtatriumph ang good, ang evil over the good. Di ba parang feeling natin, parang Lord, sila pang mga corrupt, sila pa ang hayahay ang buhay. Kami na nasa middle class na hindi pwedeng makatanggap ng ayuda, pero kami naman yung nagbibigay palagi. Kami yung nahihirapan. Lord, napaka-unfair. We've been praying for a lot of things, not only for the Philippines, but for your own personal na mga prayers. Siguro ikaw ay merong fini-face na battle ngayon, and it seems na itong mga evil na mga tao na ito sa buhay mo, sa paligid mo, ay para namang napakahayahay, sarap ng tulog. Habang ikaw, grabe, hindi na maganda ugaga, di ba? Parang napaka-unfair. But then, you know what? When prayers seem unanswered, or maybe your circumstances remain unchanged, remember that God is never late. Ang sabi nga, merong appointed time. It is going to happen sa appointed time. Not your time, not my time. So habang ikaw ay naghahanda, no? Or siguro frustrated na naman kasi here I am again, Lord, awake, at hindi na naman nakuha yung gusto, hindi na naman nasagot yung aking mga hinihiling. Lord, parang yung mga masasama sila pa rin po yung naghahari. Remember, God's delays are not God's denials. And ano sinabi ng susunod na linya ng verse na yan? It hastens to the end. It will not lie. So ibig sabihin ka moments, God's word is absolutely reliable. It will not lie. Ako nagpa-promise, gustuhin ko mang ma-fulfill yung mga promise ko, pero hindi. Di ba gusto natin na maging maganda yung trabaho natin palagi, pero sa totoo lang, there are times na pumapalpak tayo. There are times na hindi natin nagagampanan yung mga gusto natin. Di ba, we promise something na, oh, I will do better the next time. Then the next time came. Wala pa rin. Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Unlike human promises, God's declarations cannot fail. Yung sabi ng Habakkuk 2:3, the vision was moving forward towards fulfillment kahit na wala pang nakikita si Habakkuk na galawan ni Lord. Even if you do not see anything,
any change for the better or for the worse. Minsan kasi gusto natin na, Lord, gusto ko lang makita na bigyan mo ako ng sign. Gusto ko lang makita kung nagbago ba or nag-deteriorate ba or wala. Para at least alam ko kung saan ako lulugar. Pero alam niyo po, just like the vision that God gave Habakkuk, ang sabi ni Lord, no, na it is going to be fulfilled sa appointed time. So from our sinful human perspective, sometimes nakikita natin na parang walang nangyayari. And it is so frustrating. Honestly, I am so frustrated lately, especially, no? Kasi parang ang daming palpak. Ang daming parang anong nangyayari? 'Di ba? Alam na natin na dapat ganito yung resulta ng gagawin natin, pero bakit walang nangyayari? It is so frustrating because I trusted you to do what you should do, hindi mo naman ginagawa. And ikaw siguro ay nagpe-pray ka, no, na parang grabe ka makademand kay Lord na, Lord, sana ganito, sana ganyan. Lord, bakit hindi pa nangyayari? Lord, bakit hindi pa ako gumagaling? Lord, bakit hindi pa ako napopromote? Lord, bakit hindi pa kami nagkakabalikan? Yung mga tanong mo palagi. Sometimes we do not see anything happening, but behind the scenes, God is already orchestrating events para ma-accomplish yung kanyang purpose. Hindi po purpose mo, hindi po purpose ko. Siguro the Lord is teaching us something ngayon, no? Bakit ang daming palpak? Bakit napapalibutan ako ng palpak ngayon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Maybe the Lord is using these palpak na tao, mga tao, or situation mo, or illness mo, or yung whatever that may be you're facing now, baka ginagamit yan ni Lord so that tayo po ay madisiplina. Just like what He is doing when Habakkuk asked God na, Lord, hanggang kailan po itong mga evil people na ito sa Judah ay maghari? Tapos sabi ni Lord kay Habakkuk, kalma ka lang Habakkuk, kasi yung mortal ninyong kalaban ng mga Babylonians, pinapalakas ko pa sila kasi sila ang gagamitin ko para disiplinahin kayo. So can you imagine? God is using these circumstances na surrounding us so that tayo po ay madisiplina, so that tayo po ay magbago. When is this going to happen? I don't know, but it is going to happen according to God's plan. So we have to have faith ngayon ka-moments. So you see, even those mga nakakairitang tao sa palibot mo, even yung illness mo, even yung kawalan mo ng whatever man ang nawala sa'yo, ginagamit ito ng Panginoon so that we are going to become better versions of ourselves. Alam niyo po, when God promises something, He is going to do it. He's going to perform. So if God said or gave you a vision na huwag ka mag-alala, magbabago yan, it's just a matter of time. Gawin mo lang kung anong kailangan mong gawin. Pag-pray mo, remind mo every now and then, mahalin mo, alagaan mo, arugain mo, patawarin mo, di ba? Gawin mo kung anong dapat mong gawin because maybe, I'm not sure because hindi naman ako si God, di ba? Maybe Habakkuk 2:3 is for all of us na itong mga evil na nangyayari sa atin ngayon, the Lord is allowing these to happen so that ma-reveal yung mga kailangan na ma-reveal, so that tayo ay madisiplina. Kasi sa totoo lang, hindi na tayo natuto eh. Di ba, ang dami nating mga ginagawa, alam naman nating mali, paulit-ulit. But remember that we can always trust in God's character. So maybe He is still using these evil people, these evil circumstances in our lives so that tayo po ay madisiplina. So that tayo po ay bumalik ang ating focus sa Kanya. Alam niyo po, pag nagsalita na ang Panginoon, the outcome is certain. It is just a matter of time. Sabi nga ng Habakkuk 2:3, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay.
It is now 5:25. Magbabalik po ang Moments of Grace. Mamaya ng konti for our next point sa Habakkuk 2:3. But hello muna to Ate Lenny Peñafel, ohay gozaimasu. Ate Sheila Marie, to Anila Riz, and Sir Daniel Pineda, Ate Nene Epifanio, Ate Lenny, Mama Linda Agbay, Ate Shirley, Barisa Argalion, Joy Jeneline, and to Ma'am Vivian Te, once again, belated happy birthday to you. There is indeed victory in Jesus. Ay, nako, bunti ko na makalimutan. August 5 po ngayon. Kung nakikinig man or kung sino man ang nakakakilala kay Pastor Roy Pogi Sarata, pakisabi po sa kanya, happy birthday to you. Ate Ivy, pakisabi kay Pastor Roy, binati ko siya at kinantahan ko pa siya ng happy birthday. Hello to you, Ma'am Arlene Magallanes, Ashera Sedilio, palaya with egg ang kanyang breakfast ngayon. Ay, nako ate, alam mo po bang masarap din yan lagyan ng bagoong, ng uyap dito sa amin sa Davao. Hello to you, Ate Jonah, Ate Flora, and to Ma'am Dinah, of course to Tita Mami Malu. Magandang umaga po sa inyo. A blessed morning to you as well. And of course, aking magandang Mami din. Hello po sa inyong lahat na nakikinig ngayon. And of course to Sir Oliver Fuentes, Kuya Omar, and Sister Jo. Kuya Oliver, maraming salamat sa iyong pasalubong. Grabe. Yesterday, napaka-gifted children po talaga namin. Good morning and happy listening, Ate Mary Ann, Ma'am Nilda, and Levi Jean Gorino. 5:27, magbabalik po ang Moments of Grace with our next point. Sabi pa ni Sir Bill Fuerte Sr., without vision, man will perish. Magbabalik po ang Moments of Grace. Walang magtatampo kapag hindi po nabati. Hindi ko po kayang sobrang bilis ng inyong mga messages sa pagdating. Hello to you, Ate Nympha, Ma'am Shirley, and Ate Yoli, praying for Nanay. Since the moment you told us, we've been praying for Nanay. 5:28 na po. Enjoy your breakfast habang kami po ay nasa background lamang ninyo. Pagkahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairahos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, ang pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aaya. Si Jesus ang bahala. Pabayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung talagang walang-wala, saan na nga pa pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aaya. Si Jesus ang bahala, tanging pag-asa
pag-asa, huwag nang mag-alala. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, wag kang bibitaw. Si Jesus ang bahala. As always, mga ka-moments, bibitaw lamang tayo sa kagustuhan ng Panginoon, pero hindi po tayo bibitaw sa laban ng buhay because kakapit po tayo kay Jesus. Diba, Ate Shirley Alfonso, tutulungan ka ni Lord. Minsan kailangan talaga nating i-let go yung mga bagay-bagay na hindi naman pala pinapadala ni Lord sa atin. Minsan kasi, sa totoo lang, mga ka-moments, tayo rin ang may problema eh. Kagaya nitong situation ng Judah. Bakit ba sila pinadalhan or hinahanda na ni Lord yung Babylonian army? Kasi sina Judah, sila ang may problema, ang tigas ng ulo, napaka-corrupt, ginagawa yung mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. So eto, si Lord, a loving Father, He will discipline them. Paano madidisiplina ang napaka-evil na Judah? Dapat magpadala ng mas matindi, di ba? Mas evil, kumbaga, para sila ay makarealize na, ay teka lang, ano po ba tong ginagawa ko sa buhay ko? Alam niyo mo, meron ako mga naririnig na kwento, no? Nagpapalabas sila ng mga sama ng loob. Ate, alam mo yung former boss ko, grabe, napakasama talaga. No, napaka-selective, napaka-ganito, napaka-ganyan. Pero, sabi niya, pero ate, na-appreciate ko kasi kung hindi ganun ka evil yung aking boss, hindi ako mapipilitang mag-submit. Kung hindi ganun ka strong at strong-willed yung aking boss, nako, baka iba na rin yung aking kahihinatnan noon. Ngayon, no? Parang ganun din po ang nangyari kay Habakkuk, kay Judah, sa Babylonians, and of course kay God sa situation na ito. So makikita natin, mga ka-moments, na lahat pala na nangyayari sa buhay natin ay merong rason. Kaya siguro, ngayon, tingin-tingin din tayo na, Lord, baka ako na po yung Judah ngayon, baka ako na po yung napaka-evil na kailangan nyo pong magpadala ng mas sobrang evil pa para ako po ay matauhan. Hello to you, Ate Tessie Sameliano, to Ma Maria Josephine, Ate Infante, and sabi pa ni Ate Dinah, sometimes the strongest thing you can do today is to simply keep moving. Diba? Binigyan ka ni Lord ng araw na ito, they keep on moving. Good morning to you, Ate Ems Rizani, Janet YDC, and to Ann Lopez. God bless you. Ate Fe Antepuesto, Ma'am Luzbel, Ate Celsa, Ate Marisol Maubay, magandang umaga, and Teacher Bel Solis as well. To Del G. Foliante, Sheila Valyar, and to Mordax and Aliyah, hello and happy listening sa inyo. Ako'y natutuwa na isang buong pamilya ni na Ate Sheila Valyar kasama si Sir Mordax and si Aliyah ay nakikinig ngayon. Ma'am Susan Manalo, magandang hapon po sa inyo. Habakkuk chapter 2 verse 3 says, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it will surely come, it will not delay." So makikita natin dito yung promise ni Lord, hindi siya na obligado na sundin ang gusto mo, ang oras mo, ang timetable mo, because God's promises operates on His appointed time. And when God says something, it is always going to be a reality. No, because God's word is absolutely reliable. And then ano makikita natin sa last part ng verse na yan? Ang sabi, if it seems low, wait for it. It will surely come. It will not delay. Remember, the context is Habakkuk has been asking God kasi nakikita niya Judah was so evil. So, tinatanong ni Habakkuk si Lord na, Lord, kailan niyo po lilinisin ang Judah? Kailan niyo po aayusin yung aming sitwasyon? Kailan niyo po sasagutin yung aking prayer? So, ang sagot ni Lord first is, wait ka lang. Kasi hinahanda ko pa yung Babylon. Kasi si Babylon ang aking gagamitin para kayong mga matitigas ang ulo ay madisiplina.
No, and then nagtanong na naman si Habakuk kasi nag-worry siya na, uy, kung evil ang Judah, mas grabe, stronger ang Babylon. So kung sila ang gagamitin ni Lord, naku, anong mangyayari? And then God said, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Alam niyo po, paano yun, Lord? Hindi ko maintindihan. If it seems slow, do not worry, it will not be delayed. So, ibig sabihin ka moments, from God's perspective, everything will happen exactly on time. Hindi man, delay man siya sa atin, na parang, Lord, ang bagal niyo na pong kumilos. Lord, ilang taon na po ako nagpe-pray for this specific papel or whatever. Hanggang ngayon, Lord, August 5, 2026, pero wala pa rin nangyayari. Tandaan po natin mga kamomis that when we wait upon the Lord, whatever God's will is, it will happen. Not in your time, not in my time, but according to His time. So when the Bible says wait, hindi po ito yung tipong, okay, wala na akong pag-asa. O siya, sige, mag-aantay na lang ako kung anong mangyari. Hindi po. When the Bible talks about waiting, it talks about trusting. It's an active word, trusting God. So as we wait, we continue to pray, we obey, we worship God, and we believe na kikilos ang Panginoon according sa kanyang better purpose, according sa kanyang plan. Minsan nagtatampo tayo kay Lord because hindi niya binibigay sa atin yung gusto natin. Nagtatampo tayo kay Lord because it seems that evil is winning over good. Nagtatampo tayo kay Lord kasi pinalaki ko naman ng tama yung mga anak ko, Lord, pero bakit nyo naman po inalaw na ganito mangyari sa buhay nila? Meron po tayong mga kanya-kanyang choices, mga kamoments. When we look at the story dito sa Habakuk, sa tingin nyo po ba padadalhan ni Lord ang Judah ng mga Babylonians kung hindi sila nagmatigas, kung hindi tumigas yung kanilang mga puso, kung ginawa nila kung ano yung gusto ni Lord? Hindi. Kayo na mga nanay, kayo na mga tatay, you do not discipline your children when they did nothing wrong. Imbis na disiplinahin mo sila kung tama yung ginagawa. Anong ginagawa ninyo? Papremyo, di ba? Tara na, kasi good boy ka, good girl ka, tara, eat out tayo. Oy anak ko, may pasalubong ako, premyo ni mommy because you're good, you're this. But then, when your children go out of line, you discipline them. And that is what happened to Judah. At that time, they were so bad, immoral, evil, corrupt. Lahat na ng pwedeng i-label sa kanila, sila yun. So God had to use something more painful para sila po ay madisiplina. So kung tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, wait for it. Matatapos din yan. Ang sigurado, habang tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, hindi niya po tayo pinapabayaan. You know what? Faith is revealed not only in believing in God's promises. Kasi masarap makinig sa promise ni Lord. Diba like itong, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Kung ito lang yung babasahin natin, parang, ay, okay Lord, sige mag-aantay ako nung answered prayer ko, nung blessing ko, nung ganito ko. Pero if we look at the context of this verse, discipline will come. Change will come. Antayin mo lang kasi pinapalakas ko pa ang Babylon. Darating ang panahon na tayo po'y papaluin ng Panginoon. Kaya habang nasa matinong pag-iisip pa po tayo ngayon, kung ano man itong ginagawa natin, na alam nating mali, and it will warrant the discipline galing sa Panginoon, itigil na po natin. Itigil na po natin because if we are doing something now that we know that God is not pleased, alam po natin na darating po ang pagdisiplina sa atin. So tayo po'y magpakumbaba na ngayon. Oo, nagagalit tayo because it is as if God is not doing anything. Problema natin sa Pilipinas, the corrupt people, the corrupt churches, di ba nakakainis? And it is as if God is not doing anything. He is. I get you because sometimes I get so frustrated as well. It seems that sometimes I need to remind God na, Lord, in case you have not noticed, ganito na po yung nangyayari. But God does not need me to remind Him because He sees everything. He knows everything. And tayo po na mga nilikha niya,
If we have been waiting for, Lord, baguhin niyo na po yung asawa ko, Lord, baguhin niyo na po yung anak ko, kalma lang. Kasi alam ni Lord ang ganap. Ihanda lang po natin yung ating mga puso. Kasi, tignan nyo, hinahanda ang more evil, more malaki, more strong na Babylon to discipline Judah. So darating ang panahon na yung mga asawa natin, mga anak natin, tayo na gumagawa po ng hindi maganda sa mata ng Panginoon, darating po yung ating mga disiplina. Diba? So ito yung, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Antayin natin. And as we wait, we pray, we worship God, because waiting is never wasted when God is at work. Tandaan natin hindi lamang ito yung para sa mga disiplina, but ito din po doon sa mga inaantay natin. If you've been waiting for God's answers and hindi pa siya nangyayari, wait even more, because it will come sa appointed time ng Panginoon. So yung mga pagbabagong gusto nating makita sa mga mahal natin sa buhay, ilang taon na. Pero pray even more, worship God even more, trust Him even more, because it will come. Yun nga lang, handa lang tayong saluhin yung mga duguan nilang mga puso, because mahirap po pag nadisiplina ng Panginoon. Kaya nga tayo din po, kung meron tayong ginagawa ngayon na alam naman nating hindi dapat, wag na po nating antayin ang disiplina ng Panginoon, because it will come. And malay mo tayo po ay nasa grace period pa lamang ng Panginoon ngayon. Kasi nire-remind tayo na, Magnolia, itigil mo na yung panlalalaki mo. Magnolia, itigil mo na yung pagiging corrupt mo. Magnolia, itigil mo na yung walang respeto mo sa mga matatanda. Magnolia, kung ano man yung mga kasalanan natin ginagawa, itigil na po natin, because malay mo may hinahanda na po si Lord na mightier than us, na magpapatumba sa atin at magpaparealize sa atin na tayo po'y bumalik na sa Panginoon. Huwag na po nating antayin na maging realidad yung punishment na yun. Ngayon pa, bumalik na po tayo sa Panginoon, because darating ang panahon that if we are going to keep on doing these things that are evil in the sight of God, someone is going to come to discipline us. And until that happens, baka walang pagbabago sa atin. So, unahan na lang natin ka-moments. If you know that you are doing something that is not pleasing in the sight of God, ngayon pa, itigil na po natin. Hiwalayan mo na. Iwanan mo na, itigil mo na, magbagong buhay ka na. I cannot force you to do something, because ako din po ay nagsastruggle din. Meron ako naiisip ngayon na situation na hindi man siya krimen siguro, pero sometimes I get so frustrated na, Lord, bakit parang wala naman magbago? Parang matutuloy talaga yung cruise namin ni Mami Sofia Teresa Bautista. Kasi parang wala pang pagbabago. Di habang hindi nagbabago, mag-cruise na. Di ba alam niyo yun? Na parang ka-moments, even when our situations, or God, if we think that God is silent, He's not. Remember, what God has promised is already moving forward towards fulfillment. So antayan lang natin, because it will surely come. It will surely come. Sa mga prayers na feeling natin hindi pa sinasagot, or dun sa mga frustrations natin na, Lord, hindi pa rin nagbabago, hindi pa rin sila nananalig sa inyo. Diba, yung career mo na parang, Lord, wala namang ganap sa career ko, parang I'm stuck here. I do my best. You work hard, pero parang walang mga promotions, walang mga opportunities, walang mga breakthrough. Pero may appointed time daw. Ano kaya ang prayer mo ngayon? Ano yung parang, kung si Habakuk, inaantay niya na baguhin ni Lord ang Judah. Sabi ni Lord, may appointed time. Ikaw, ano yung inaantay mong magbago sa iyong situation? There is an appointed time. So wag mong iisipin na yung slow season mo ay parang wala nang nangyayari. Meron. So when your prayers seem to be unanswered, diba, anong mga prayers mo? Memorize na natin yung mga prayers natin. Restoration ng family, provision, Lord, yung mga pambayad ko po sa ganito ganyan, Lord, yung mga tumutulong sa akin before, hindi na tumutulong ngayon, Lord, yung mga loved ones ko na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord, yung direction ng buhay ko, whatever that may be. Even if it seems slow, wait for it.
Alam niyo po, tignan natin ang mga bagay-bagay from the lens ng Panginoon. 'Di ba yung perspective natin napakabagal. Pero sa perspective ng Panginoon, meron ng kumikilos na, gumagalaw na. So keep on praying, keep on trusting, even if you think that everything is spiraling out of control. Diba yung mga questions natin na, Lord, evil is prospering. Yung mga wicked, yung mga magnanakaw, Lord, ang mga maleta nila, grabe. Kasi sa 17 to 21, pray for me pala, magpapayaman na naman tayo mga kamomen. So I will be gone 17 to 21. So tinitignan ko na yung maleta ko, parang, Lord, bakit po yung mga maleta nilang pera-pera ang gaganda? 'Di ba? Tapos yung maleta ng mga ganito-ganyan. Minsan ganun tayo, 'di ba? Na Lord, why are you blessing others? Pero yung iba na ginagawa naman talaga yung work mo, parang ganito-ganyan. Why aren't you intervening, Lord? Oh, wait for it daw because God is already moving. So if you're waiting for God's direction, kalma ka lang at manalig ka lang sa Panginoon. He is already doing something sa atin ngayon. Okay? Hello and good morning to Ate Conch sa Heki. Di ba right timing lang? Hindi timing natin, but timing ni Lord. Hello to you, Ate Malu Adi, Ate Lenny, to Kuya Arnold. God bless you. Yesterday sa YouTube, parang pinopost as a replay, Kuya Arnold. I'm not sure, but definitely nasa YouTube na rin. So, follow na rin din tayo doon sa YouTube, Kuya Arnold. Kasi si Facebook, yung mga videos natin, yung mga live, after 1 month, inaalis niya na. So, nilalagay po natin siya sa YouTube para naman po kung gusto nating balikan, ay mababalikan natin. Good morning to you, Sylvia, to Pastora Elsa Banaag, Ate Mercy, Ate Jessie, and Mama Risa Montinola. Ate Betchy, ipipm ko po sa'yo. Papayaman na naman tayo, Ate Betchy, isang linggo, no? So, napakabuti ni Lord. 6:47 na po. Tara na mga ka-moments, ihanda na po natin yung ating mga puso as we approach the throne of grace. Nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po for reminding us sa isang masakit na katotohanan, O Lord. Minsan po nakakalimot kami because puro po talaga pakabig yung aming mga puso. Gusto po namin yung mga magagandang bagay lang. Gusto namin pag nag-aantay kami, sagot agad yung mga prayers namin. But sometimes, O Lord, we have forgotten the other side of it. Na meron po talagang disiplinang mangyayari. It is just a matter of time. So Lord, habang kami po ay napaalalahanan ngayon, habang kami po, O Lord, ay nabigyan nyo na naman ng chance na magbalik loob sa inyo, humingi po ng kapatawaran, that is what we are going to do. Lord, maraming salamat po because yes, on the other hand, our answers, our prayers will be answered. It's just a matter of time. And depende pa rin po sa inyong kagustuhan. So Lord, kung ano man po yung mga hinihiling namin sa inyo, I pray na maging tama po yung aming mga puso. That we're going to wait on your time. We're going to wait for your answer because alam po namin na yung answer po ninyo is always the best. Lord, sana po ay mabawasan na yung mga demands namin sa inyo. Sana po ay kami taga-request lamang, tagalambing lamang. Sana po'y ma-realize namin that you are still our sovereign God who knows fully what is best para po sa amin. Lord, I pray for my Mami Tita Malu. Lord, alam niyo po yung kanyang nilalambing sa inyo. Salamat po, O Lord, because habang kami nag-aantay, binabago niyo po yung aming mga puso. Father, I also would like to pray for Mami Sofia, Teresa Bautista. Lord, you know what is in my heart. I'm a bit worried, O Lord, kasi meron pong paparating na weather disturbance sa areas po, ibang areas ng Luzon. I pray that you're going to guide them, protect them as well, kina Ate Luz Belgarido, at sa lahat po ng mga nasa area na yon. Lord, wala na po talaga kaming magawa habang kami nag-aaway-away sa mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Lord, patindi ng patindi po yung mga ginagamit ninyo so that kami po'y matauhan. I just come to realize now, O Lord, na maybe ito yung mga isa sa mga Babylon namin na hinaharap ngayon, na kami po'y binabayo ng mga bagyo left and right so that kami po ay mas lumapit sa inyo. I do not know, O Lord. I do not pretend to know everything because I don't know everything. So Lord, ngayon, we are just reminding ourselves to fully trust you as we wait. Lord, inudulog ko rin po sa inyo si Edwin Castrillo. Salamat po sa kagalingan na bigay niyo po sa kanya. Even, O Lord, kay Ate Dinah Aleon. Marami po sa amin ngayon ang merong iniindang sakit. Father, I pray that you're going to heal us. Salamat, O Lord, sa inyo pong pagkilo sa buhay ng bawat isa. Lord, ang asawa po ni Ate Levy Jean, I pray, O Lord, that you are going to bless him, keep him safe and strong. And Lord, do not allow his faith to waver. Minsan, O Lord, when we go and move on to the next chapter ng buhay namin, it is so uncharted territory. Hindi po namin alam, O Lord, hindi namin gamay ang mga sitwasyon. So Lord, I pray that he is going to keep on holding on to you as he ventures into something new.
totally outside his comfort zone. Lord, I continue to pray for nanay. Lord, sa kanya pong iniindang sakit ngayon. Lord, matanda na po ang nanay. Sumasakit po yung kanyang mga buto-buto. And Father, alam naman po namin, pag ganito na po yung aming mga edad, oh Lord, lumalabas na po yung mga sakit-sakit. And Father, I pray that you're going to be merciful para po sa nanay. Sana po'y maibsan ang pain na kanya pong nararamdaman. Lord, it is so frustrating for us as children because wala naman po kaming magawa. Hindi namin sila pwedeng tulungan sa mga bagay na gusto namin itulong sa kanila because it might even complicate the situation. So Lord, I pray for nanay. Bigyan niyo po siya, O Lord, ng strength. And Lord, baka pwede pong mag-request, mabawasan po yung pain niya, O Lord. Ang gusto po namin is a miracle na zero pain na po talaga. But Lord, I pray. Alam ko naman po na may rason bakit ang nanay ay dumadaan sa ganito. But Father, I pray. It is so painful to see her na nahihirapan po. So Lord, sana po ay pagalingin niyo na po ang nanay. Even kay Lalin Daldoc. Lord, para kay Rindale, kay Rajadine, kay Ate Rans Del Rosario. Lord, alam niyo po yung prayers namin para sa kanila. And even sa mga OFWs na nakikinig ngayon, Lord, maraming salamat kasi alam ko pong hindi niyo sila pinapabayaan. Lord, I pray for Pastor Alea Valerio sa kanya pong patuloy na pag-recover. And kay Chris, oh Lord, sana po ay maging regular na siya sa kanyang company. Father, I also would like to pray para po doon sa mga naghahanap ng trabaho. Lord, alam niyo naman po, ang hirap na po ng buhay ngayon. Minsan, one income is not enough. Kaya kailangan po namin sumideline. Father, I pray that you are going to bring these people na wala pong trabaho at makahanap po sila, O Lord God, ng kumpanya na pwede po nilang pasukan. Lord, kami naman po na nagsastruggle para po mabuhay yung aming mga pamilya. Kayo na lang din po ang magpadala ng mga tao, O Lord, na pwede pong tumulong sa amin. Lord, I pray na yes, magpapasalamat po kami sa mga ginagamit ninyong tao to provide for our needs. But ultimately, O Lord, we are going to thank you for bringing them into our lives. Minsan po nababaliktad, ginagawa na po naming Diyos yung mga nagpapakain sa amin, nagbibigay ng suporta sa amin. Nakalimutan po namin, O Lord, na lahat po ng ito ay galing po sa inyo. I pray for wisdom, Father, doon po sa mga nangangailangan na gumawa po ng desisyon kay Arnold, kay Janine, sa amin pong lahat, O Lord, na nasa crossroads po ng mga buhay namin. There's a lot of us asking kung magre-retire na ba or magpapatuloy na or maghahanap ng ibang trabaho or magdadagdag ng trabaho. Lord, ang dami po mga desisyon sa buhay namin na kailangan po naming pagtuunan ng pansin. Father, I pray that our eyes will only be focused on you and you alone. Lord, para po sa Mami Madeline, alam niyo rin po yung kanyang nilalambing sa inyo. Lord, salamat po because I know that you're going to give her wisdom. Minsan, O Lord, nakakatakot po talaga mag-take ng step of faith because kami pong lahat ay mga sigurista. Gusto po naming makita kung ano ang mangyayari. Gusto po naming masigurado kung ito ba talaga. Lord, there are times that you speak clearly. There are times, O Lord God, na kayo po ay silent. So sa mga panahon na kayo po ay silent, O Lord, at meron po kaming kailangang gawin, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, ma-identify po kung ano ang dapat na gawin po namin. Lord, dinudulog ko rin po sa inyo si Ate Christina Nobleza, pati po ang kanyang pamilya. Marami po sa amin ang similar ng prayers ni Ate Christina. Lord, baon po kami sa utang, marami kaming obligations, pangbayad sa tuition, pangbayad sa ospital, even Lord, yung mga pagkain namin, mga simpleng bagay lamang sana. Oh Lord, sometimes hindi pa po namin ma-afford. Lord, I pray that you're going to allow us to experience this financial breakthrough and realize also, oh Lord, na sometimes kaya po kami nasa isang sitwasyon because of the poor choices we made many years ago. So Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom. Tamang-tama po talaga ang reminder sa buhay ni King Solomon. We pray for wisdom, O Lord. Because kung kami po ay may wisdom, wala po kaming mga desisyon na palpak na gagawin. So Lord, bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Lord, patuloy ko pong dinudulog sa inyo lahat po ng mga senior citizens, lahat po ng aming mga OFWs, mga teachers, mga social workers. Lord, lahat po ng kikinig ngayon sa radyo at sa internet. Alam niyo po ang struggles namin. Alam niyo po yung ganap sa buhay namin. Father God, I pray that you are just going to allow us to feel your presence. If we need
to wait, O Lord. We are going to wait. Teach us, O Lord, to wait patiently on you. Huwag po kaming magmadali, Father. Huwag po kaming mafo-frustrate when we do not see your hand working. Because sigurado po kami, O Lord, gaya po ng paalala ng Habakkuk na darating at darating din sa panahon ninyo na itinakda, hindi po sa amin. Salamat, O Lord, for giving us this opportunity to lay down our burdens at your feet. In Jesus' name we pray. Amen. And with that, I am going to bid you goodbye. Maraming salamat mga ka-moments for keeping me company the past hour. And God willing, tayo po ay magkikita-kita again tomorrow. Mommy Madeline, I love you po. Love you all mga ka-moments. And I will continue to pray for you. Ingat po kayo. Kita-kits po tayo bukas. Bye! you too.